Ang title po natin ngayon ay John the Baptist Doubted Jesus Christ. Tingnan po natin yung mga talata sa ikapitong kabanata ng Aklat ni Lucas. Pagpapatuloy po ito nung last week. No? Luke chapter 7, ang mga yun naman po ay mag-umpisa tayo sa 18 hanggang 35. Okay? At sa mga talata na ito, ang tatlong bahagi po niya. Una ay si John the Baptist po ay sinugo niya ang kanyang mga tagasunod sa Panginoong Hesus. Ito nasa verse 18 to 23. Sa ikalawang bahagi naman, si Jesus Christ naman po ay ipinahayag niya kung gaano kadakila si John the Baptist. At sa pangatlong bahagi naman po ay ang pagkukumpara ng Panginoong Hesus sa henerasyon na yon o sa mga tao sa lugar at panahon na yon na parang mga batang napakatitigas ng ulo. So nasa verse 31 to 35 naman. Okay? Ngayon po ay sa verse 18 hanggang sa mga sumusunod, sabi dito, binalita kay Juan ng kanyang mga alagad ang lahat ng pangyayaring ito. Ano po yun? Yung mga nangyari nung nakaraang pinag-usapan natin. Di po ba pinagaling sino? Yung alipin, no? Roman centurion. Pangalawa, binuhay yung anak ng balo. Yung lalaking ililibing na lang at nakasalubong ng Panginoon. Nahabag siya sa kalagayan ng balo, kaya binuhay niyang muli ang kanyang anak. Sabi ko dito, nung sila'y nasaksihan nila, natakot sila, di ba? At yung kanilang takot ay nagdulot ng pagpupuri sa Diyos. Sinabi nila, dumating sa atin ang isang propeta, o dakilang propeta, at gayon din, dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. At ang sabi dun sa huli, kumalat yung balita na ito. Nakarating sa maraming dako. At ito nga po yung pag-uumpisa ng verse 18, na binalita kay John the Baptist ng kanyang mga tagasunod yung mga ginawa ng Panginoong Hesus. Okay? Sa 19, at pinapunta sa Panginoon upang itanong kung siya na nga ang ipinangakong darating o kung maghihintay pa sila ng iba. Pagdating doon, sinabi nila kay Jesus, pinapunta po kami dito ni Juan na tagapagbautismo upang itanong kung kayo na nga ang darating o maghihintay pa kami. Si John the Baptist po, kanina po sa Lord's Supper, binahagi po yung papahayagan po ni John the Baptist kung sino si Jesus Christ. Diba? Sabi niya, tingnan niyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinahayag niya rin na si Jesus Christ ang anak ng Diyos. Siya rin. Siya ang tinutukoy ko, ang kinasabi ko sa inyo na darating pagkatapos ko, o He will come after me na higit na dakila kaysa akin. Hindi nga ako karapat-dapat magtanggal ng sintas ng kanyang sandalyas eh. Sinabi niya rin, siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo. So may mga proclamations po si John the Baptist about Jesus Christ. Okay? Pero sa mga sandali po na ito, ang sitwasyon po, si John the Baptist po ay nakakulong. Nung natanggap niya yung balita na yun ng mga ginagawa ng Panginoon Hesus, miracles, teachings, and all the things that Jesus Christ is doing, nakarating kay John the Baptist. Anong kalagayan niya noon? Siya po ay nakakulong. Bakit siya nakakulong? Dahil po sa kanyang tapang na magpahayag, mag-rebuke. Sino po ba ang kanyang ni-rebuke? Ang hari, si Herod. Ano ginawa ba ni Herod? Ginawa niyang asawa yung asawa ng kapatid niya. Yung hipag niya, ginawa niyang asawa. At siya po ay pinagsabihan dito ni John the Baptist, kaya po siya ay nagalit at si John the Baptist ay nakakulong noong mga sandali na yun. Kaya nung nabalitaan po ni John the Baptist ito, tinawag niya ang dalawa sa kanyang alagad at pinapunta kay Jesus Christ. Itanong niyo nga sa kanya kung siya na nga ba yung hinihintay natin o maghihintay pa tayo ng iba.
Yun yung tanong. Kanino nang galing? Malinaw po kay John the Baptist nang galing, hindi po sa mga alagad. Okay, next. Ang oras na iyon, pinagaling ni Jesus ang maraming taong may sakit, may karamdaman at sinasapian ng masasamang espiritu. Maraming mga bulag ang binigyan ng paningin. Kaya sinabi niya sa mga sugo ni Juan, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong nakita at narinig. Ano ba yung nakita at narinig nila? Nakakita ang mga bulag, nakalakad ang mga pilay, gumaling at luminis ang mga may ketong, nakarinig ang mga bingi, muling nabuhay ang mga patay, pinangaral sa mga dukha ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa atin. Okay, so pagdating po doon, ang response ni Jesus Christ ay sabihin ninyo kay John kung ano yung nasaksihan ninyo. Kung ano yung nakita nyo. Mga bulag nakakita. Ang lumbo, ang pilay nakalakad. Ang bingi nakadinig. Ang may ketong luminis. Ang patay, muling nabuhay. Yan ang sabihin nyo kay John. At merong mild rebuke. Pinagpala ang hindi nag-aalinlangan sa akin. Ito pong sinabi ni Jesus Christ, sabihin niyo sa kanya yung mga nakita niyo. Ito po ay fulfillment na pinapatukuyan ang ipinangakong Mesiyas. At itong mga bagay na ito ay ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya sinabi niya, sabihin niyo kay Juan ang inyong mga nasaksihan. Sa verse 24 naman, pagkaalis ng mga sugo, sinabi na ng Panginoong Hesus, bumalik na kay John, sabihin niyo yung mga nasaksihan niyo. Pagkaalis ng mga sugo, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo pumunta sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isang halamang tambo na hinahapay ng hangin? Ano nga ba ang inyong dinayo? Isang taong may magarang damit? Ang mga magagamit ng mamahalin at namumuhay sa karangyaan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano ang inyong dinayo? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasalutan, narito, pinapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Ito po ay fulfillment ng sinulat ni Malakias, yung very last book ng Old Testament, na darating ang sugo ng Diyos na He will prepare the way for the Lord. May mauuna. At ang kanyang gagawin ay gagayak niya ang mga tao sa pagdating ng Diyos, sa pagdating ng tagapagligtas, sa pagdating ng Mesiyas o ng Kristo. Okay? Sinulat po yan ni Malakias. Kaya po sabi ng Panginoong Hesus, siya ang katuparan. By the way, mga kapatid, sa Matthew 11 din po, may same account nitong pangyayari na ito. Okay? Dinugtong ko na lang doon sa pinag-usapan natin last week ng Luke 7, 1 to 18, 1 to 17, ngayon verse 18 tayo nag-start. Pero sa Matthew 11 po, same account. Pero doon po sa Matthew 11, binanggit po ni Jesus Christ na yung ipinangakong pagdating ni Elias, o ni Elijah, nakasulat din po yan sa Malakias chapter 4, verse 5. Si John the Baptist po ang fulfillment. Hindi literal na si Elias ang babalik, kundi yung gagawin ni Elias, i-describe. At sinong gagawa nito? Si John the Baptist. So dito po, pinapakita po ng Panginoon kung gaano kadakila si John the Baptist. Okay? At ano pong kaibahan? Pag tinanong po, sino po ang pinakadakilang propeta ng lupang tipan? Ang sagot, si John the Baptist. Paano si John the Baptist nakalagay siya sa aklat ng bagong tipan? Bahagi pa rin po siya ng Old Testament. Hindi po siya bahagi ng Old Testament part ng Bible. Pero yung Old Testament na kaganapan, nandun pa rin po si John the Baptist. Kailan ba nag-umpisa ang actual New Covenant or New Testament? Ito na po yung muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus. Yung kaganapan ng gospel. Matayan, pagkalibing, muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Kanyang pagkakit sa namin. Kaya of all the prophets, ang lahat po ng propeta na yan sa Old Testament, ay sila po yung mensahero ng Diyos. At makikita naman po natin
may mga kapahayagan yung mga propeta sa Old Testament books ng pagdating ng Kristo o pagdating ng Mesiyas, ng tagapagligtas na ipinangako ng Diyos na magliligtas sa bayan ng Israel. At actually, hindi lang sa bayan ng Israel, kundi sa sangkatauhan. Okay? Pero alam niyo po, of all the people, kaya pinakikita dito ng Panginoong Hesus kung daan padakila si John the Baptist. Kasi of all the prophets, si John the Baptist lang po ang nakakita with his own eyes kung sino ang ipinangako tagapagligtas. Siya lamang po. Ay, sino kahulingan prophet sa Old Testament? Si Malakay, di ba? Si Malakias. Pero part pa rin po si John. At siya po yung napakapahalag na propeta na ang kanyang misyon lamang ay igayak ang tao, kondisyon ng tao na darating ang Diyos sa mundo. Nagkaroon din siya ng privilege na siya mismo ang nagpautismo sa anak ng Diyos na nagkaroon niya. Kaya po, alam niyo, hindi po nabuhay si John ng marangya eh. Pag dinidescribe po ang buhay ni John, di ba ano lang pagkain niya? Kulot, tsaka locust, di ba? Yan lang. Tapos yung kanyang damit, balat ng kamelyo yata. Yun lang ang meron siya. Hindi siya namuhay ng marangya. Kaya sabi ng Panginoong Hesus dito, sino bang dinayo nyo? Akala nyo, dadatnan nyo rito na nakadamit ng mag-araw. Wala dito yung sa disyerto, andun yung sa palasyo. Sino nadatnan nila? Si John the Baptist. Okay? Kaya sinasabi ng Panginoon, ganun ka dakila si John the Baptist. Sa verse 28, sinasabi ko sa inyo, wala pang isinilang na mas dakila kaysa sa Kanya. Ngunit mas dakila kay Juan ang pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ang lahat ng mga tao nakarinig sa Kanya, pati ang mga maniningil ng buwis ay nagpuri sa Diyos. Mga ito'y binautismohan ni Juan, ngunit ang mga Pariseo ay ang mga dalubhasa sa kautusan ay tumanggi sa layunin ng Diyos para sa kanila sapagkat ayaw nilang magpabautismo kay Juan. Dito sa second part, Jesus Christ said to the people, John the Baptist is the greatest that ever lived. Dahil sa kanyang ginawa, sa kanyang katayuan. Siya yung fulfillment ng Old Testament book prophecy in Malakay na darating ang sugo. Naparito, pinapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Sa verse 28, kung mapapansin po ninyo, pwede natin balikan mo. Yan. Sinasabi ko sa inyo, wala pang isinilang na mas dakila kaysa Kanya. Ngunit, mas dakila kay Juan ang pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Sinasabi dakila si John. Pero, kung sino yung least in heaven, on the kingdom of God, is greater than John. Medyo nakakalito po ito. Tama? Diba? Pero ang nais pong ipakita po dito, yung mga napakapalad na tao na narinig, nasaksihan, nalaman ang kabuuan ng mabuting balita ng kaligtasan. Kasi po, nung time nila John the Baptist, hindi pa po namatay si Jesus Christ sa cross. Tama. Hindi pa siya nailibing, hindi pa siya muling nabuhay sa ikatlong araw, at hindi pa bumalik sa langit sa kanan ng Ama. Pero sinasabi po dito ng Panginoon, yung church, yung mga sumampalataya sa Panginoong Hesus, yung mga nalaman, natutunan, yung kabuuan ng mabuting balita. Christ died, He was buried, and He was raised on the third day. Yan, sabi niya, yung mga pinakamababa sa kaharian ng Diyos ay mas dakila kay John. Hindi natin sinasabing mas dakila tayo in a way sa mga achievements or sa ginawa. Kasi hindi natin matutumbasan yung ginawa ni John the Baptist. Kasi nung dumating siya, isinilang siya, yun na yung mission niya. Diba? Tayo lang, kaya po napakapalad po nating mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Bakit? Sila po una, sabi ko nga, mga propeta hindi na nakita si Jesus Christ. Of all the prophets, only John the Baptist was able to see who is the Messiah. Diba? Siya lamang ang nakakita with his own eyes kung sino ang Mesiyas. Tayo naman, ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Anong meron tayo na sinabi?
We were greater. Pero hindi sa mga ginawa para sa Diyos. We were greater. Bakit? Sino po ang binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos? Mga sumampalataya. Sabi diba sa John 1:12, sino man sa kanya'y tumanggap, sumampalataya, binigyan ng karapatan, ano? Maging anak ng Diyos. Ang Panginoong Hesus, bago po siya umalis, anong sabi niya? Hintayin ninyo sino? Ang mga aliw. Sino? Ang Holy Spirit. At ang mga sumampalataya lamang sa Panginoong Hesus, after ng lahat ng kanyang ginawa, ang sumampalataya sa kanya, ano? Merong pinananahanan ng banal na Espiritu. Tayo lamang po na sumampalataya sa Panginoong Hesus ang pinananahanan ng banal na Espiritu. Dahil noon po, wala pong indwelling ng Holy Spirit. Kaya po yan yung napakagandang kalagayan po natin. At ano pa? Di ba po nung si Jesus Christ namatay sa cross, ano nangyari dun sa templo? Yung tabing, ano nangyari? Nahati mula sa taas, di ba? Naputol. Napunit. Anong larawan nun? Sila po nun, hindi po sila makakalapit sa Diyos sa pamamagitan ng sarili. Ano kailangan nila? Pari. Pero tayo po, sa panahon ng biyaya, ang mga sumampalataya sa Panginoong Hesus, wala na pong tabing. Ano binigay sa atin? Direct access to God. Kaya po sabi ng Panginoong Hesus, ang pinaka mababa sa kaharian ng Diyos ay higit. Yung katayuan po natin, ikukumpara sa katayuan ni John at yung mga naunang propeta sa kanya. Napakapalad. Kaya po talagang, ang ganda talaga, nasa panahon tayo ng biyaya ng Diyos. Tayo lamang po binigyan ng karapatang maging anak. Tayo lamang po yung pinananahanan ng banal na Espiritu. Tayo lamang po yung binigyan ng direct access sa Diyos. Hindi po natin kailangan ng pare. Pag meron tayong dalangin, i-direct na natin sa Diyos. Pag meron tayong paghingi ng tawad, i-direct na natin sa Diyos. Diba? Sa kanila naman, dahil pa na kailangan gawin. Pero tayo po napakapalad po. Verse 31, sinabi pa ni Jesus, kaninong maihahambing ang mga tao ngayon? Ano ang makakatulad nila? Ang katulad nila yung mga batang nakaupo sa palengke at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng flauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Mawit kami ng panaghoy, ngunit hindi kayo umiyak. Sapagkat nang dumating si Juan na tagapagbautismo, siya'y nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At ang sabi ninyo, sinasapian ng demonyo ang taong yan. Nang dumating naman ang anak ng tao, siya'y kumakain at umiinom. Ngunit sinabi naman ninyo, tingnan ninyo ang taong yan, matakaw, lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng tumanggap. Next slide. So dito naman po, ikinumpare po ng Panginoong Hesus yung mga tao, ng mga ng panahon na yun, na parang mga batang matitigas ang ulo. Ano man po yung ginawa ni John the Baptist, tinuro niya, ano sabi nila? Tinuring nila sa ano? May sapi ng demonyo yung tao nila. Kasi po, hindi ordinary yung buhay, hindi standard human living yung ginawa po ni John the Baptist eh. Di ba? Ang pagkain niya, honey at saka balang. Kasi ang focus lang niya, gawin niya yung mission niya na pinagagawa sa kanya ng Ama na nagsugo sa kanya. Ano sabi nila? Yung tao na yan, ano daw? Sinasapian ng demonyo. Nung si Jesus Christ naman po, nagkatawang tao siya, di ba? Nag-ministry na siya. Nagpagaling siya ng mga may sakit. Sino pinupuntahan ng Panginoon? Yung mga makasalanan. Di ba? Pupunta siya sa bahay ni Zaccheo. Kumain siya doon. Sa bahay ni Levi. Ni Simon. Oh, anong ginawa niya? Sino ba yung mga tao na to? Yung babae nagbuhos ng pabango sa paa niya, sabi nila, makasalanan. Di ba? Ang sabi naman nila, itong tao na to, ano? Matakaw. Kasi kain ng kain. Lasenggo, nakikiselebrate, umiinom. Kaibigan nino ng mga maniningil ng buwis, isa kayo yun. Kasama ng ano, mga makasalanan. Yun naman ang kanilang
sinasabi patungkol kay Jesus Christ. Ano naman po kabutihan ng ginawa ng Panginoon? Ano mga tinuro niya? Mas tinignan pa rin po nila yung against dun sa kanilang pagiging hipokrito. Okay? Kaya po, itong mga to, parang batang matitigas ang ulo. Ano yan? Sala sa init, sala sa lamig. Alam niyo po mga Pilipino ang ibig kong sabihin niya, na sala sa init, sala sa lamig. Ayaw nilang, kumbaga sa ano, piniplis mo sila, habang ano yung ginagawa mo, ayaw-ayawan pa rin nila. Napakatitigas ng ulo. Okay? Yan po ang kalagayan ng generation ng mga tao na yon na sinabi ng Panginoong Hesus. Ako ay ahambing itong mga tao na ito. Mga batang matitigas ang ulo. Okay? So yun po yung mga nangyari, no? Dito sa mga talata na ito. Ang tanong, $6 million question is, talaga bang pinagdudahan ni John the Baptist ang Panginoong Hesus? Alam niyo po, nung inaaral ko to, hirap na hirap po akong tanggapin. Totoo po, hindi po ako nagsisinungaling. Hirap na hirap po akong tanggapin na si John the Baptist ay nagduda kung si Jesus Christ na nga talaga ang ipinangakong tagapagligtas na darating. Hirap na hirap po akong i-absorb. Pero habang pinag-aaralan ko po ito, diba, alam niyo po ba, the Bible speaks for itself. Context is king. Sinasabi po ng Bible na direkta nang galing kay John na sinabi niya sa kanyang mga tagasunod, itanong niyo kung siya na nga ba. Dito po pumapasok po yung consideration or understanding natin bilang tao. Yung pagiging tao ni John the Baptist. Nagawa po niya yung kailangan niyang gawin. Diba, nagbaptize siya. Repent and be baptized for the kingdom of God is at hand. Pero dumating siya sa punto na nakakulong siya. Bilang tao, normal pala naramdaman niya yung mga bagay na yun. Na as if parang, nakalimutan yata ako ng aking Panginoon. Ngayon, nalaman ko rin na kahit pala yung mga naunang propeta kay John the Baptist, dumanas rin ng mga bagay niya because of them being human being. Bilang tao. Maalala niyo po si Elias. Nakipag-showdown po siya sa more than 400 na propeta nila Jezebel. Nagtagumpay siya, nagpadala ng apoy ang Diyos. Kahit yung altar, nilagyan pa niya ng tubig, nagpadala ng apoy ang Diyos sunod. Pero yung mga propeta ni Baal, sayaw sila ng sayaw, kung ano ang pinagagawa, pinagsusugatan nila yung sarili nila. Sabi nga ni Elias, baka nasa CR yung inyong Diyos. Tagumpay siya. And yet, dumating siya sa punto na na-depress siya. Dahil alam niya, papatayin siya ni Jezebel. Natakot siya. Sabi niya, Lord, kuhanin mo na ako. Ayoko na, tapos na. Pagod na ako sa paghihirap na ito. Si Jeremiah po, ang tawag sa kanya, the weeping prophet. He almost gave up. Gusto niya ng sukuan. Yung paghahatid niya ng mensahe sa Israel na galing sa Diyos. Kasi ang dami niyang dinaranas. Gusto niya nang umayaw. Si Jonas, di ba? Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh. Siya nagpunta. Sa kabila, bakit? Kasi kilala ko kayo eh. Hindi naman ninyo gagawin yung sinasabi ninyo eh. Magbabago isip niyo pagka nagsisi sila eh. So dito lang po, pinakikita lang po, no? Si John the Baptist po, naranasan niya bilang tao na hindi naaayon o maaaring hindi niya inaasahan na yung sa kanyang sirkumstansya ng mga sandali na yon ay aabot pala siya na makukulong siya. And later on, ano pa nangyari sa kanya? Di ba? Pinugutan pa siya ng ulo. Dahil inihandog ni Herod, sabi niya doon sa anak, sige, ano bang gusto mong regalo? Natuwa siya sa celebration of birthday. Sabi nung anak, tinanong niya yung nanay, ma, ano ba ang magandang regalo? Dahil sabi sa akin ni Herod, ano daw ang hilingin ko ibibigay. Sige, sabihin mo sa kanya, yung ulo ni Juan, nakalagay sa plato. Diba? Wala nang nagawa si Herod.
Kaya si John the Baptist, namatay siya doon sa kulungan. He doubted. Totoo po, he doubted. Ngayon po, each believer, bawat mananampalataya ng Panginoon Jesus, maaring dumanas na o maaring dadanas pa, na magkakaroon ka ng doubt o pagdududa. Saan? Maaaring magduda ka na, totoo bang naligtas na ako? Maaaring magduda ka, nasa akin na ba kaya talaga ang Holy Spirit? Maaaring magduda ka, na totoo ba ang pangako ng Diyos na hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan? Kung ang mga nangyayari sa buhay mo'y parang ang hirap tanggapin. Ako po, sinasabi ko, naranasan ko rin po, na nagduda ako na baka nagkamali ang Diyos na nilagay niya akong pastor sa lugar na ito. Pinagdudahan ko yan dahil sa mga nangyayari ng mga nakaraan. Pati po sa buhal ng mangga, pinagdudahan ko po ang Diyos. Tama kaya ang kalooban ng Diyos na maging pastor ako sa buhal ng mangga? Kasi po may narinig ako eh. Kung si ganito ang naging pastor sa buhal ng mangga, mas marami tiyak ang naging ligtas. Umiyak ako nun. Hindi ko ginusto na maging pastor, pero nilagay ako ng Panginoon. Iyak ako ng iyak. Kasi nagduda ako, maaaring nagkamali ba ang Diyos? Pero hindi. Saan natin kukunin ang kaaliwan? Sa kanyang mga salita. Ito po ang mga apat na bagay gusto kong tignan po natin bilang application. Una, ano nakikita ninyo malinaw? Sa mga nangyayari po sa buhay natin, no? Nire-relate po kasi natin kay John the Baptist. Totoo po sa akin, ang hirap tanggapin na nagduda siya, pero nangyari po talaga. Ngayon, kung sa'yo, kung nararamdaman mo, na-experience mo, na parang may pagkukulang, kinukulang ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Parang meron siyang hindi binibigay, meron siyang hindi tinutugunan. Anong remedy? Alalahanin mo lahat ng mabuting bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Di ka dapat magdedwell sa nakikita mong kulang ngayon. No, hindi. Lagi mong alalahanin lahat ng ginawa ng Panginoon sa iyo. Kagabi nagbabasa ako ng mga post ng mga gumraduate. All glory to God. Thank you, Lord, for all you... Blah, 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 blah. Sabi ko, sana pag dumating sila sa punto, naisipin nilang pinabayaan sila ng Diyos. Balikan nila yung mga pinagsasabi nila na yan, yung mga caption nila na yan na nagpapasalamat sila sa Diyos. Yan po ang remedy natin, mga tao. Kung maisip mo, pinabayaan ka, kinalimutan ka na, no, huwag kang mag-dwell doon. It's always more yung ginawang mabuti ng Diyos sa'yo kaysa doon sa mga bagay na akala mong nagkulang siya. Pangalawa, instead of running away from God, tatalikod ka sa Kanya. Lumapit ka. Alam niyo magandang tularan dito? Sino? Mga bumbero. Pag may sunog, anong nangyayari sa mga tao? Di ba nagkakagulo, nagpupulasan, nagtatakbuhan palayo sa sunog. Pero ano ang ginagawa ng mga bumbero? Sila'y papunta dahil yung kanilang gampanin ay apulain o patayin. Pigilin yung apoy, pigilin yung pagkalat nito. Tayo rin po, bilang mga tao, mga kapatid, dumaranas po tayo ng iba't ibang hindi magaganda, hindi kaaya-ayang sirkumstansya sa buhay po natin. Hindi po solusyon ang tumalikod at lumayo sa Panginoon. Hindi magiging mabuting solusyon na iwasan mo ang ministry. Napakarami ko pong kilalang tao noon hanggang sa kasalukuyan na ang nagiging solusyon nila, ayoko munang lumapit sa Panginoon. Ayoko munang magparamdam sa Panginoon. Walang kasalanan ang Diyos sa iyo. Hindi tama yung pakinging gaboy sinasabi ni Satanas, lumayo ka muna sa Diyos dahil sa mga nangyayari sa buhay mo. Applicable po itong lahat sa atin. Lahat po tayo nakakaroon ng ganyang kaisipan na may mga pinagdaanan tayo. Anong inisip ko? Lolayo lang muna ako sa Panginoon. Pero hindi po yun ang pinakamabuti.
Kaya po, sabi ng Panginoong Hesus doon sa verse 23, mapalad yung mga hindi nag-aalinlangan sa akin. Habang dumaranas ka ng mga mabibigat na bagay na yan, anong solusyon? Mas lumapit ka, mas magtiwala ka, mas umasa ka sa Panginoon. It will never be a right thing to do na lumayo at tumalikod sa Kanya. Pangatlo, kapag na-frustrate ka na sa mga nangyayari, kasi di ba po tayo, minsan may expectations po tayo. Tapos yung expectations po natin hindi natugunan. If your expectations are not met, sana maalala natin, God is always in control. Our God is the sovereign God. All things ay nasa Kanyang mga kamay. Trust the process. Maaaring naiinip ka. Parang si John, naiinip siya. Gaya pa ng ibang propeta na naiinip. May ginagawa po ang Panginoon. Sa buhay po natin, minsan, ganito yung gusto ko eh. Ganito na yung ginawa ko, ganito na yung pinag-pray ko eh. Ba't parang iba ang nangyayari? No. Trust the process. Dahil ang Diyos po natin ay makapangyarihan. He is always sitting at His throne. Hindi po siya naghihina, hindi bumababa ang kanyang kapangyarihan, siya po ay nananatili. Panghuli, diba, hindi natin naiintindihan yung mga nangyayari. Lord, bakit ganito? Si John, Panginoon, kayo na ba talaga? O may iba pa kami aasahan? Natanong ko ang Panginoon, Lord, hindi ka ba nagkamali na nilagay mo akong pastor dito sa lugar na ito? Ang sagot lagi, hindi magbabago. Kaya po, isa po ito sa favorite verse ko, Isaiah 55:8 and 9. Ang ating kaisipan na hindi katulad ng kaisipan ng Diyos. Ang ating kaparaanan hindi katulad ng kaparaanan ng Diyos. Every time na meron kang question, na hindi mo maunawaan, hirap kang tanggapin, nasa Bible po ang kasagutan. Kasi po ang kaisipan at pamamaraan natin ay hindi katulad ng kaisipan at pamamaraan ng Diyos. So sa buhay po ni John the Baptist, bakit hindi siya pinagalitan ni Jesus Christ? Bakit hindi sinabi ng Panginoon, di ba naman to si John? Sinasabi niya, ako ang kordero ng Diyos. Sinasabi niya, ako yung hindi siya karapat-dapat magtanggal ng sandalyas ko. Tapos ngayon sasabihin niya, ako na nga ba? Hindi eh. Anong response ni Jesus Christ? Pinuri pa niya si John the Baptist sa harap ng mga tao. Bakit? God knows the heart of John the Baptist. Same with us. Alam po ng Panginoon ang puso natin. Minsan pinanghihinaan tayo. Minsan nagtududa tayo. Pero siya po yung higit na nakakakilala sa atin. It's just that we are being reminded. Dahil hindi pa nga po tayo perfect, hindi pa tayo ganap. Marami pa tayong struggles at marami pa tayo kakaharapin struggles. Sa buhay natin, itago natin sa puso natin yung faithfulness and the goodness of God. He is in control. God is always good. Masabi, all the time, God is good. God is good.